Umaasa ka ba sa Ice Bucket Challenge? Isang paghamon na ikinalat sa buong mundo para sa makabuluhang layunin. Mabuting bagay yon kasi hopefully sa tulong ng mga donation na to, makakapag-develop ng mga bagong gamot para sa ALS. Ating kilalanin kung anong uri ng sakit ang ALS. Ito po si Paring Ray. Ang mga kumasa sa Ice Bucket Challenge at ang kabutihang dala nito, ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Ang sakit na ALS ay pambihirang karamdaman na karaniwan ay pumapatay sa mga cells sa katawan ng tao at unti-unting napaparalisa ito. Ayon kay Dr. Paul Matthew Pasco, isang neurologist, ang nerves na kumukontrol sa paggalaw ng katawan ang apektado ng ALS. Unang mararamdaman ng pasyente na may ALS, dahan-dahang panghihina, so hirap na siyang gawin yung mga dati niyang ginagawa tulad ng pagbuhat o paghawak o paglakad. Dahan-dahan ding nawawala yung laman ng katawan niya, so namamayat siya, nawawala ng lakas yung katawan niya. So later on, pag apektado na rin ho yung paglulun niya, yung pagsalita niya, bedridden na lang ho siya dahil nga hindi na rin ho siya makatayo ng sarili niya, hindi rin siya makakain ng husto, kaya hinang-hina yung mga taong may ALS. Sa bandang katapusan na, pati na rin ho yung paghinga ng pasyente apektado, kaya nga ho nagkaka-pneumonia sila, at usually yun ho yung dahilan ng pagkamatay nila dahil hindi nalalabanan ng katawan nila yung pneumonia nila. Hanggang sa mga panahong ito, hindi pa rin natutuklasan kung saan nagmula ang sakit na ALS. Bakit po kaya nagkakaroon ng ALS? Hindi ho namin alam. Meron hong isang konting porsyento, mga 10% ng mga pasyente na ALS ay generic o namamana yung sakit nila. Pero bukod sa 10% na yun, karamihan ay tinatawag namin na sporadic. Ibig sabihin, hindi ho namin alam kung saan nanggagaling yung ALS nila. Marami hong mga teorya na nagsasabi halimbawa galing ito sa mga lason tulad ng mga pesticide o yung mga paninigarilyo, pero hindi pa ho ito talaga tiyak na sanhi ng ALS. Walang pinipili ang sakit na ALS. Subalit sa pag-aaral ng mga doktor, karamihan sa mga tinatamaan ay may mga edad na 40 hanggang 60 anyos. Posibleng mangyari ho ito sa mga mas bata tulad mga 20 years old, pero karamihan ho nasa mga 40 to 60 years old ang mga pasyente na may ALS. Katulad po ng mga atleta, mga athletes, ito po ba ay karanasan na dito sa kanila po katamang sa ALS? Meron nga ho mga kilalang atleta na nagkaroon ng ALS. Halimbawa, yung si Lou Gehrig na isang American baseball player noong mga 1920s or 30s. Kaya nga tinawag ito na Lou Gehrig's disease kasi siya yung isang sikat na atleta na nagkaroon ng ALS. Meron din hong ibang mga mas bago na mga baseball players sa Amerika din na nagkaroon din ng ALS. So actually kahit sino, kahit nga mga atleta, maaring matamaan ng sakit na to. Wala pang natutuklasang lunas para sa ALS. At ang gamot na pwedeng makapagpaginhawa sa pasyente ay hindi pa rin mabibili sa Pilipinas. Meron hong available na gamot ngayon, ang tawag ho doon, Riluzole, pero hindi ho ito lunas. Ang nagagawa lang ng gamot is napapabagal niya yung paglala ng pasyente. So, nade-delay yung progression of the disease, pero hindi ho talaga ito lunas sa ALS. Nagpapayo din ho kami ng physical therapy and occupational therapy, rehabilitation, para maturuan sila na gamitin yung natitira nilang lakas. Hindi madaling matukoy
kung ang dinaramdam ng isang pasyente ay ALS. Ayon kay Dr. Paul Matthew Pasco, mahabang proseso ang dinaraanan para matukoy kung ALS ang sakit ng isang tao. Karamihan niya sa mga pasyenteng may ALS ay tumatagal ang mga buhay mula 2 hanggang 5 taon matapos na ma-diagnose na may ALS. Iba, buwan lang bago sila hanggang mamatay sila. Pero yung iba, tumatagal ng mga taon. Halimbawa, yung kilalang scientist sa US na si Stephen Hawking, mga 50 years na yata siya na may ALS. So 20 years old siya nung na-diagnose siya. Tapos 70 years old na siya ngayon, kaya 50 years na siyang may ALS. So iba-iba ho talaga yung life expectancy ng mga taong may ALS. Ang mga kumasa sa Ice Bucket Challenge at kung paano hinarap ng iyong lingkod ang hamon sa muling pagbabalik ng Kasanggabong Kasangga mo ang langit. Maliit na porsyento lamang ng populasyon ng isang bansa ang tinatamaan ng ALS. Dito sa Pilipinas, umaabot sa 6 katao kada taon ang nagkakasakit ng ALS. Kahit ho sa ibang bansa, siguro nabasa niyo na bihira talaga yung sakit ng ALS. Sa Amerika, halimbawa 2 per 100,000 population yung mayroong ALS. Dito sa atin, sa Pilipinas, halimbawa sa PGH, sa isang taon, nakakakita kami more or less mga 6 patients. Bihira din ho talaga yung sakit na ALS. Noong buwan ng Hunyo, umani ng atensyon sa media ang Ice Bucket Challenge na sinimulan ng ALS Association na nakabase sa Amerika. Marami na ang kumasa sa hamon, kasama na ang ating kasanggang si Ray Langit. Nais sa katuparan ng challenge na ito, ayon na rin sa paghamon ng kasamahan natin sa media sa larangan ng sports na si Anthony Suntay. I'd like to challenge from DWIZ. At hindi rin nagpahuli ang mga hinamon ng ating kasanggang Ray Langit na sina Tony Calvento ng Hustisya para sa Lahat ng DWIZ at ang Senior Vice President ng DWIZ na si Ricky Alegre. Sa ilalim ng rules, sa loob ng 24 oras, kailangan tanggapin ng hinamon ng challenge at kailangan itong i-record sa video at i-post sa social media. Bago siya buhusan ng isang bucket ng yelo na may tubig, kailangan rin itong maghamon ng iba pang lalahok at mag-donate ng 10 hanggang $100 sa ALS Association. Sa ngayon, nasa mahigit $100,000 na ang nalilikom ng pondo ng ALS Association sa Amerika. Pero umaasa si Dr. Pasco na mabigyan rin ng pansin ang mga Pilipino na mayroong ALS. Wala pa nga hong cure, wala pa hong lunas. So hopefully, sa tulong ng mga donation na to, makakapag-develop ng mga bagong gamot para sa ALS, para masugpo yung ALS. Pero bukod doon, sana isipin din ho yung mga pasyenteng may sakit na ganito. Hindi lang ho yung research, kundi ho yung welfare ng mga pasyente. Ang sa amin, nakikipag-usap po kami sa mga support group at tinitingnan ho namin kung pwede doon din sa kanila pwedeng mag-donate para naman makatulong sa mga ALS patients natin dito sa ating bansa. Ang Ice Bucket Challenge ay hindi dapat tinatanggap lamang bilang fad o uso sa social media. Dapat natin itong tanggapin na isang paraan upang mamulat ang ating mga mata sa mga sakit tulad ng ALS na wala pa ring lunas. Sa pamamagitan ng Ice Bucket Challenge, muling napatunayan na maaari pa lang magkapit-bisig ang lahat sa isang magandang hangarin. Ano man ang iyong kulay at saan ka mang naroon na panig ng mundo. Sana mo naibigan ninyo ang pang-spesyal na pagtatanghal na aming palatuntunan.
nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan pa rin po, The Racer Langit, ito po si Paring Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan, Sa namang laban, kasangga mo ang langit.